Narinig nyo na ba yung kasabihang an apple a day keeps your doctor away? Pwede din palang gamitin ang kasabihan na yan sa bayabas. Dahil ang bayabas ay mataas po sa nutrisyon at marami ding na itutulong sa ating kalusugan, kaya pwede din nating sabihing a guava a day keeps your doctor away. Kung bago lang po kayo sa aking channel, please click the subscribe button sa baba dito sa aking YouTube. Follow nyo na rin po ako sa aking Facebook page na Practically Grace. Ang 11 health benefits na ito ay ilan lamang sa mga pwedeng gawin ng bayabas sa ating katawan. Ang katas po ng dahon ng bayabas ay nakakatulong para ayusin o pababain ang inyong blood sugar level, kaya ito ay nakakatulong sa mga taong may diabetes. Ayon po sa pag-aaral, ang katas ng dahon ng bayabas ay nakakatulong para i-regulate or ayusin ang inyong blood sugar level. Ito ay nakakatulong din para sa mga taong may insulin resistance at ito ay nakakatulong para sa pangmatagalang pagkontrol ng inyong blood sugar. Samantalang ang pag-inom naman ng guava leaf tea o yung ginagawang tsaa, yung dahon ng bayabas, ay nakakatulong din ng pagpababa ng inyong blood sugar levels ng halos 2 oras pagkatapos ninyong kumain. Ayon po sa pag-aaral, ang mga taong may type 2 diabetes ay napapababa nito ng 10% ang blood sugar level kung sila ay iinom ng guava leaf tea pagkatapos nilang kumain. Ang bayabas po kasi ay may mababang glycemic index at mataas din po sa fiber ang bayabas. Ang number 2 ay nasusuportahan nito ang kalusugan ng inyong puso. Ang bayabas po kasi mapadahon man o katas ng dahon o kaya ang prutas ay mataas sa potassium, mataas nga po ito sa fiber at mataas ito sa antioxidants na siya namang kailangan ng puso natin para ito ay gumana ng maganda at mapanatiling malusog. Napapababa nito ang ating blood pressure o ang ating presyon. Kaya ito ay magandang gamitin kung kayo ay may hypertension or may high blood pressure. Ito ay nakakatulong din pababain yung kolesterol sa ating katawan. Number 3 ay nakakatulong ito para sa ating tiyan, para sa paggiling o digestion ng pagkain sa ating tiyan. Ang bayabas ay mataas sa dietary fiber na siyang tumutulong para hindi tayo magkaroon ng constipation o kaya ay mahirapan tayong makadumi. Nakakatulong ang pagkain ng prutas ng bayabas para tayo ay magkaroon ng regular na pagdumi at ito ay nakakatulong para sa pangkalahatang kalusugan ng ating tiyan at ng ating bituka. Ang katas naman mula sa dahon ng bayabas ay nakakatulong kung mayroon kayong diarrhea dahil ito ay mayroong antimicrobial effect. Nakakatulong ang katas ng bayabas para pahintuin ang diarrhea at para hindi rin masyadong sumakit ang tiyan ninyo dulot ng diarrhea. Ako naman dati, nung nandyan pa ako sa Pilipinas, dahil maraming bayabas sa palibot namin, sa tuwing meron po akong diarrhea or pagtatae, pasintabi po sa mga kumakain dyan, ay kumukuha ako ng dahon ng bayabas, yung batang dahon ng bayabas, at saka inilalaga ko kasama ng dahon ng kaimito. Subok ko na ito ay effective para sa diarrhea. Ang number 4 po ay nakakatulong ito sa mga babae na mayroong menstrual cramps or dysmenorrhea. Ayon po sa pag-aaral, ang 6 mg ng katas ng dahon ng bayabas ay nakakatulong para mabawasan yung sakit na nararamdaman ng mga babae na nagkakaroon ng dysmenorrhea or menstrual cramps. Nakakatulong din po ito para sa uterine cramps or yung mga tao na mayroong UTI. Pag inom po ng katas ng dahon ng bayabas, kahit yung 6 mg lang na katas ng dahon ng bayabas, araw-araw tuwing kayo ay may menstruation o kung kayo ay may UTI, ay nakakatulong po ito para mabawasan ang sakit na nararamdaman ninyo. Number 5, ang bayabas ay nakakatulong para mapanatiling malusog ang ating balat. Ang bayabas po ay mataas sa vitamin C. At ang vitamin C ay siya namang tumutulong sa katawan natin para gumawa ang katawan natin ng collagen. At ang collagen po ay importante para sa ating balat para ito ay mapanatiling firm at smooth at youthful, parang kutis bata. Natutulungan ito ang ating balat para malabanan ang mga signs of aging tulad ng wrinkles. Ang katas naman po ng bayabas ay mayroong antibacterial at antimicrobial effect na siyang nakakatulong para labanan ang mga pimples at
acne. Number 6 ay nakakatulong ang bayabas para mapaboost ang ating immune system. Dahil nga mataas sa vitamin C ang bayabas, ay natutulungan nito ang ating katawan na mapalakas ang ating immune system, malabanan ang anumang infeksyon sa ating katawan, at nakakatulong din ito para maghilom ang sugat natin sa ating katawan. Dahil merong antimicrobial effect at merong antibacterial effect ang bayabas, pag tayo ay kumain nito o kaya uminom ng leaf extract o yung katas ng dahon o kaya ng tsaa galing sa dahon ng bayabas, ay natutulungan nito na mapatay kung meron man tayong bacteria or viruses sa ating katawan na pinaglalabanan at hindi matuloy kung anumang sakit ang pwedeng maidulot nun. Nalalabanan nito ang infeksyon sa ating katawan at nakakatulong para hindi tayo magkasakit. Ang number 7 ay nakakatulong ito na labanan ang cancer at iba't ibang mga chronic diseases. Ang bayabas po ay mataas sa antioxidants. Ito ay mataas sa flavonoids at carotenoids na siya namang nakakatulong para labanan ang mga oxidative stress sa palibot natin. Sa isa pong pag-aaral para labanan ang cancer ay ginamit nila ang katas ng dahon ng bayabas at napag-alaman na ang katas ng dahon ng bayabas na ito ay 4 times pa na mas effective na labanan ang cancer cells kesa sa ibang mga ginagamit na gamot na panlaban sa cancer. Napakaganda po ng studies na ito. Kahit hindi pa man ginagamit ang bayabas para sa paggagamot ng cancer, ay maganda nang gamitin ito para sa prevention o kaya ay malabanan ang sakit na cancer. Number 8 ay nakakatulong din ang bayabas kung kayo ay nagbabawas ng timbang at nagpapapayat. Ang bayabas po kasi ay mataas sa fiber at ito ay mababa sa calorie counts. So kung kakain po kayo tulad ng prutas ng bayabas, ay matagal na ma-digest o magiling sa ating tiyan, kaya matagal din kayong makakaramdam ng pagkabusog. Kaya maganda din pong idagdag ang bayabas sa inyong dieta kung kayo po ay gustong magbawas ng timbang o magpapayat. Ang number 9 naman po ay nakakatulong ito para mapanatiling malusog ang ating paningin o ang ating mata. Ang bayabas po ay mataas sa vitamin A at beta-carotene. Ang vitamin A po at ang beta-carotene ay kailangan ng mata natin para mapanatiling malusog ang ating mata at maiwasan ang mga sakit sa ating mata na dala ng pagtanda. Ang number 10, ito ay nakakatulong para sa kalusugan ng ating isip. Ang bayabas po ay mataas sa vitamin B, folate at niacin at ang mga ito ang kailangan ng utak natin para ito ay manatiling malusog, makapag-isip tayo ng maayos, maging matulis ang ating memorya at maiwasan ang pagiging makakalimutin. Ang number 11 po ay nakakatulong ang bayabas para mapababa ang inflammation or ang pamamaga sa ating katawan. Ito po ay mayroong anti-inflammatory effect. Ang anti-inflammatory effect na ito sa bayabas ang siyang nakakatulong para maiwasan ang mga sakit tulad ng arthritis, ng ulcer, at ng iba't iba pang sakit na konektado sa pamamaga sa ating katawan. Ang 11 na itutulong po yan ng bayabas ay ilan lamang sa maraming mga health benefits na pwedeng maitulong ng bayabas sa ating katawan. Paalala lang po na kung iinom kayo ng katas nito o kaya ay iinom kayo ng guava leaf tea, huwag nyo pong isabay sa mga gamot nyo tulad ng gamot nyo sa diabetes o kaya gamot para sa inyong hypertension. Kasi po kung iinumin nyo to kasabay nun ay maaaring masyadong bumaba yung inyong blood sugar o kaya naman ay masyadong bumaba yung inyong blood pressure. Kaya inumin nyo po ito hiwalay sa inyong mga prescription na gamot. Huwag kayong iinom nito kung kayo ay gutom at kung meron po kayong nararamdaman ay kumonsulta agad kayo sa inyong doktor. Kaya kung meron po kayong bayabas dyan sa inyong palibot ay pahalagahan nyo po ito dahil marami po itong naidudulot na kalusugan sa ating katawan. Ako po, nagpapadala ako minsan ng mga tinuyong dahon ng bayabas galing dyan sa Pilipinas papunta dito sa Canada. Yun po ang ginagawa kong tsaa, 1 o 2 dahon ng bayabas ay inilalagay ko sa isang cup ng mainit na tubig. Tinatakpan ko siya doon ng mga 5 minuto at saka ko siya iniinom. Alalahanin niyo po lagi na prevention is better than cure. Sa mga bago lang po dito sa aking channel, huwag niyo po kalimutang mag-subscribe dito sa aking YouTube. Follow niyo na rin po ako sa aking Facebook page na Practically Grace. Salamat po. See you!